Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ng mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 11 minuto na. Magalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Biyernes sa 23 sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pagbasa ng demanda laban kay dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation at graft, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. House Secretary General Cheloy Garafil kakasuhan dahil sa pagtanggi na tanggapin ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Oral argument sa mga petisyon na kumukwestiyon sa national budget itinakda naman ng Korte Suprema sa Abril. Bureau of Immigration walang record na nasa Cambodia si Atong Ang. Ambasador ng Pilipinas sa China ay pinatawag ng kanilang foreign ministry dahil sa statement ni Commodore Tariela. 4 na sundalo patay sa ambush sa Lanao del Norte. Dahil naman sa matinding lamig, mga gulay sa Atok Benguet, binalot ng andap. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita ay pinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang arraignment ng dating senador na si Bong Revilla at 6 na kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, kinakailangang i-defer ang pagbasa ng sakdal dahil sa dami ng mga nakabinbing motion ng mga akusado na kumukwestiyon sa merito ng kasong isinampalaban sa kanila na kinakailangan pang desisyonan. Itinakda naman ng korte ang bagong petsa ng arraignment sa February 9, karap na alas 8:30 ng umaga. Samantala, inatasan din ng Sandigan Bayan ng mga abogado ng mga akusadong isumiti naman ang lahat ng kanilang motion hanggang Enero 26 habang maghahain naman ng komento ang panig ng prosekusyon sa Enero 28. Dinifer o ipinagpaliban din ng Sandigan Bayan 4th Division ang arraignment ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 5 pang kapwa-akusado sa kasong graft kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos pagbigyan ni Sandigan Bayan 4th Division Chairperson at Associate Justice Michael Musngi ang mosyon ng kampo ni Revilla at iba pang akusado na magtakda muna ng panibagong petsa ng arraignment. Naghain ng mga akusado ng motion to quash the criminal information at iginiit na hindi umano sapat ang mga alegasyon upang makabuo ng kasong kriminal. Samantala, nagpasok ng not guilty plea ang isa sa co-accused ni Revilla na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Emelita Huat. Itinakda naman sa Pebrero 9 ang arraignment ng iba pang akusado sa nasabing kaso. I-inspection na naman ang personal ng Sandigan Bayan 3rd Division ang male dormitory sa Quezon City Jail sa Payatas. Ibig sabihin, dito rin ikukulong sina dating Senador Bong Revilla at iba pang sangkot sa maanamalyang 92.8 million na flood control project sa Bulacan. Habang pending pa rin ang apela ng kampo ni Revilla na ilipat naman siya sa Philippine National Police Custodial Facility. Nananatili naman ang dating senador sa 7-day quarantine bilang parte ng standard health protocol para sa mga bagong detainee. Naharap sila sa kasong graft and malversation of public funds through falsification of public documents.
Umaasa ang Makabayan Block na mareresolba sa Lunes ang isyu ng teknikalidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List matapos hindi agad tanggapin ng Office of the House Secretary General ang ikalawasan ng impeachment complaint na nais nilang ihain laban sa Pangulo. Ayon kay Tinio, idinulog nila ang reklamo sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III matapos ipaalam na hindi maituturing na officially received ang inihahing impeachment complaint dahil wala sa bansa ang House Secretary General na si Sheloy Garafil na kasalukuyang nasa Taiwan. Giit ni Tinio, kung hindi ito ma-actionan sa Lunes ay maaari umunong lumabag sa sariling patakaran ng Kamara ang Office of the Secretary General. Pakinggan at panoorin po natin ito. Walang dahilan para hindi tanggapin. Kung hindi ito tanggapin, labag yun sa rules at mukhang may ibang intention yan. Pero hindi natin pangunahan. Nilinaw naman ang tanggapan ni Garafil na matagal nang naka-schedule ang kanyang biyahe sa Taiwan na nagkataon lamang na sumabay sa planong paghahain ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo. Samantala, handa umanong tumistigo naman si dating Congressman Elizalde Co sa ikatlong impeachment case na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mike Defensor, si Co ay papayag na magbigay ng testimonya sa pamamagitan ng teleconference. Gayunman, bigo naman ng grupo ni Defensor na may sumite ang impeachment complaint itong Huwebes. Matapos tumanggi siya sa Office of the Secretary General Executive Director Jose Marmoy Salonga na tanggapin ang mga dokumento. Paliwanag ni Salonga, wala sa bansa si Secgen Cheloy Garapil at wala siyang otoridad na tumanggap ng reklamo. Dahil dito, sinabi ni Defensor na maghahain sila ng kaso laban sa OSG habang pinag-aaralan ang mga susunod na hakbang. Kabilang naman ang posibilidad na muling paghahain ng impeachment complaint. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Zaldico ang di umano'y paramdam ng kanyang kliyente sa gobyerno sa pamamagitan ng ilang pari. Sabi sa DZRH News ni Attorney Roy Rondain, walang ginagawang ganitong hakbang o ganitong pakikipag-ugnayan ang resigned Ako Bicol Party List representative. Kaya maliban na lamang kung direktang nakausap ng mga ito ang dating kongresista, masasabi niyang hindi otorisado ang nasabing feelers. Idiniin ni Rondain na sa pagkakaalam niya, siya lamang ang otorisadong magsalita para sa nagbitiw na mambabatas. Matatanda ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagpadala umano si Co ng fillers sa ombudsman para makipagdialogo sa pamahalaan pero hindi pa naman ito beripikado hanggang ngayon. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, itinakda ng Korte Suprema sa Abril ang oral arguments kaugnay na mga petisyong kumukwestiyon sa ilang probisyon ng 2024 hanggang 2026 budget. Ayon sa Korte Suprema, idaraos ang oral argument sa Abril 8 at Abril 22 sa Supreme Court Session Hall sa Baguio City. Bago ito, magkakaroon muna ng preliminary conference sa Pebrero 4 bilang paghahanda sa pagdinig. Isa sa mga petisyong inihain ni na Ed Silagman, Gabriel Bordado Jr., Mujib Hataman, Aquilino Pimentel III at Pantaleon Alvarez ay kumukwestiyon sa 449.5 billion pondo na money insertion sa 2024 budget. Mga hiwalay ding petisyon naman may hiwalay ding petisyon ang Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement kaugnay ng mga amyenda sa special account at iba pang appropriation sa 2025 budget. Walang record o impormasyon ng Bureau of Immigration na nasa Cambodia na umano ang gaming tycoon na si Atong Ang. Sa pagtatanong ng DZRH News kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na anumang update kaugnay ng ulat na nasa Cambodia ang negosyante. Nanindigan ng immigration na wala sa kanilang tala ang pagbiyahe at paglabas ng bansa batay sa monitoring ng mga international ports of entry at exit. Una nang sinabi sa DZRH ng BI spokesperson na hindi nila inaalis ang posibilidad na nakalabas na ng bansa si Ang sa pamamagitan ng backdoor. Matatanda ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may impormasyon ng pamahalaan na posibleng nagtatago si Ang sa Cambodia o sa Thailand. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Ipinatawag ng Foreign Ministry ng China
si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz dahil sa umano'y inflammatory and confrontational na pahayag naman ni PCG spokesperson for WPS Commodore J. Tariela laban sa China. Sa isang pahayag, inilarawan ni Chinese Embassy o ng Chinese Embassy ang mga komento ni Tariela bilang isang disinformation and smear campaign laban sa China. Dahilan para ipatawag ang ambassador ng Pilipinas upang maghain ng opisyal na protesta. Nananawagan ng China sa Pilipinas na agad iwasto ang negatibong epekto ng ginawa ni Tariela at itigil naman ang tinaguriang smear campaign at mga provocative actions. Nauna na nagpahayag naman ng suporta ang Department of Foreign Affairs sa mga opisyal at ahensya ng gobyerno na gumagampan sa kanilang legal na tungkulin sa pagtatanggol ng soberenya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, 4 na sundalo ang nasawi habang isang sugatan sa pananambang ng hindi pa nakikilalang grupo sa Lanao del Norte kaninang umaga. Sa report ni RH19, June Di Makutak, nakasakay ng isang private vehicle ang mga sundalo para mamalengke sa barangay Liningding, Munay, Lanao del Norte nang bigla silang paulanan ng bala. Agad namang rumisponde ang mga sundalo mula sa 44th Infantry Battalion sa ambush area. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ang mga sundalong biktima habang ito ay ipinagbigay alam pa sa kanilang mga kamag-anak. Nagpapatuloy rin ang manhunt at investigasyon sa nasabing pag-atake. Samantala, nabalot naman ang makapal na andap ang mga pananim na gulay at bulaklak sa Atok sa Benguet matapos bumagsak ang hanggang kalamig 5 degrees Celsius. Wow! Ang temperatura sa bayan kaninang umaga. Batay sa temperaturang nirecord mismo ng farmer na si PJ Height mula sa Sitio Englandanda sa barangay Paaway sa Atok. Sa mga larawang pinost ni PJ online, makikitang nabalot na ng andap o frost ang kanyang cabbage garden. Kahapon naman, Huwebes, naitala ang 7 degrees Celsius na temperatura sa lugar, hudyat ng patuloy na paglamig ng panahon sa Cordillera. Kaya dapat nakasuot ng jacket ang mga gulay at mga prutas para hindi sila lamigin. Parang sarap pumunta ng Baguio, partner. Ayaw ko masyadong malamig. Ay, ayaw mo ba? Ay, okay lang yan, sige. Anyway, sa iba pa mga balita, magpakatigas ka na. Parang bato. Ulitin ko yan, partner. Magpakatigas ka na parang bato. Ito umano ang birthday wish ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakausap niya ang kanyang ama at nagpaabot ang dating Pangulo ng pagbati. Kasabay ang mensahe sa Senador na magpakatigas ito na parang bato. Matatanda ang una ng umugong umano'y arrest warrant kay Senator Bato mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa giyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Happy birthday pala ni Senator Bato today. Kahapon. Belated happy birthday, sir. Samantala, dapat mag-resign naman sa pagkasenador si Senator Bato de la Rosa kung wala itong balak lumantad. Ito naman ang naging hamon ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Congressman Rene Co sa halos 2 buwang pag-absent na ng senador sa Senado. Ayon kay Co, hindi na dapat pinasusweldo mga tumatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng batang mababatas, mahal lamang ni Bato ang kanyang sarili at hindi ang Pilipinas, taliwas sa lagi nitong dinidepensa. Daw na rito ay nagparamdam ang senador sa kanyang 64th birthday at sinabing, I am alive and well and awaiting justice. At tatandaan, nagsimula naman ang pagliban nito sa Senado matapos ang binitawang pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na may nakaambang warrant na laban sa senador. Maghahain ng ethics complaint si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa umunoy patuloy nitong hindi pagpasok sa Senado. Ayon kay Trillanes, pinupondohan ng gobyerno ang opisina ni de la Rosa kahit walang malinaw na dahilan sa hindi pagdalo sa mga sesyon na may tuturing umano na dereliction of duty. Si Senator Bato ay hindi na dumadalo sa mga plenary session simula November 2025 matapos ibunyag ng Ombudsman na may arrest warrant na ang senador. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinaniniwalaang nasa Davao ang opisyal. 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakaumang ang dagdag bawas presyo naman ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon kay Assistant Director Rodelio Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang sa 80 sentimos ang kada litro ng diesel habang humigit kumulang naman sa 45 ang kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman ay maaaring humigit kumulang sa 0.05 na bawas presyo. Ano yun? Paano makukwentahin yung 0.05? Ha? Totoo ba ito? Mas mababa pa sa 5 sentimos. Ano yun? Paano ba, mga engineer, ano ba yun? Baka naman typo lang ito, ha? Sige, pakicheck nga ito. Talaga ba? Totoo ito? Ulitin natin, partner, kasi parang Unbelievable ba? 80 ang ibababa sa diesel. 80 sentimos. Okay. 8 centavos. 45 sentimos sa kerosene. Okay. Pero pagdating sa gasolina, 0.05. Paano babasahin yon? 0.5. Ano yon? 5 centavos. Hindi pa. Less than. Ha? Less than. Ay, hindi. Kung 0.5, baka 5 sentimo nga. Ay, siguro. 0.5? Oo, di siya. Pero kung ano pa man yan, partner, maliit yan. Diba? Ano ba? Pwede mo magmura, wag. Maliit yan, mababaw yan, mababaw. 26 na minuto na after 5 ng hapon, panel. Tama, 5 centavos nga. 5 sentimo po. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na pagbabantay sa Malampaya East 1 o MAE-1 para masiguro ang seguridad ng mahalagang energy facility ng bansa. Bilang tugon, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng isang 97-meter offshore patrol vessel, 2 44-meter patrol vessels at aerial assets para sa tuloy-tuloy na pagbabantay sa lugar. Ayon sa PCG, layunin ng direktiba ng Pangulo na tiyaking protektado ang MAE-1 dahil sa kahalagahan nito sa energy security at national interest ng Pilipinas. Matatanda ang isang bagong natural gas discovery ang Malampaya East 1 na matatagpuan 5 kilometro sa silangan ng umiiral na Malampaya Field. Tinatayang naglalaman ito ng 98 billion cubic feet ng gas o katumbas ng humigit kumulang 14 billion kilowatt hours ng kuryente kada taon. Alam mo yung Malampaya fund na yan, ha? Mamaya, meron tayong counting coin dyan. Counting discussion dyan. Ang alam ko, yan pinag-ugatan ng corruption eh. Naalala nyo ba yung Malampaya scam? Oo. Sige, mamaya, 5:28 ng hapon! Babalik po tayo. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado!